Wala ng 30 minuto para bumoto, mga kapuso. Habol na dahil eksaktong alas 7 ng gabi ay hindi natatanggap ng dagdag sa pila ang maraming presinto. Gabi ng eleksyon, Luzon, Visayas at Mindanao. Anumang oras sa ating balitaan ay papasok na ang bilang ng mga boto. Pero bago yan, nabalot na ng tensyon ang maraming lugar. Sa Lanao del Sur, may giriang inawat sa pamamagitan ng warning shot. May magkapatiding patay sa hiwalay na paumaril at isa pang patay sa paranaksak. Sa Marawi naman, bukod sa nagpang-abot na supporter ng dalawang mayoral candidate, may nagbuhos ng tubig sa automated counting machine. At live mula sa Lanao del Sur, nakatutok si Chino Gaston. Chino. Mel, Vicky, Emil, 3 ang patay sa election-related violence dito sa lalawigan ng Lanao del Sur. At patuloy na nananaig ang tensyon sa ilang bayan, ilang minuto na lang bago matapos ang botohan. Sunod-sunod na warning shot ang pinaputok ng mga tauhan ng Philippine Army sa polling precinct sa bayan ng Buadi Puso, Buntong sa Lanao del Sur para mapaghiwalay ang mga naggigiriang supporter ng mga kandidato. Kahit inaawat na, di pa rin nagpatinag ang ilan at patuloy sa panghahamon ng away. Sa barangay Sagungsongan sa Marawi City, ito naman ang eksena, ilang minuto lang matapos buksan ang botohan. Nagpang-abot ang mga poll watcher ng mga magkatunggali sa mayor ng lungsod. Agad nakapasok ang mga sundalo ng Task Force Marawi at PNP para paghiwalayin ang mga nag-iinit na supporter. Kwento ng isa sa mga supporter, ang kabilang kampo ang nagsimula nila ng gulo. Pasado alas 7, sumugod naman ang mga pulis sa katabing voting precinct matapos buhusan ng tubig ng isang poll watcher ang automatic counting machine, kaya ito'y nasira at kailangang palitan. Anong ginawa, sir? Binuhos mineral water? Ano mangyayari? Tumigil yung machine? Hindi kasi maka-close. Upon verification, totoo nga ho nang binuhusan ng tubig yung ECM machine. And that resulted na damage na po siya. Hindi na po siya nagpa-function. Then at the same time, tumakas na po yung babae kasi yun, sir eh. Then it discloses na watchers pala siya. Ilang minuto ring naantala ang botohan. Pagdating ng tanghali, nabalot na naman ng tensyon nang halos magpang-abot ang mga supporter ng dalawang magkatunggali sa pagka-mayor ng lungsod ng Marawi. Mabutit na awat at napaghiwalay sila ng mga tauhan ng Task Force Marawi at Police Special Action Force. Away tungkol sa dami umano ng pinapapasok na watcher sa mga presinto ang ugat ng di pagkakaunawaan. Samantala, isang supporter naman sa bayan ng Maging ang pinagsasaksak ng di kilalang salarin dahil sa alitan ng mga supporter ng pagka-mayor. Kinilalang nasawi na si Arafat Haron Iskak. Patuloy na pinaghahanap ang sospek. 2 naman ang nasawi sa pamamaril sa bayan ng Bayang kaninang alas 7:30 ng umaga. Kinilalang mga nasawi na sina Afghani Taha Bait, 38 anyos at kapatid nitong Walid Taha Bait, 35 anyos. Dakong alas 4:30 naman ay biglang dumami ang mga supporters ng isang mayoralty candidate sa labas ng polling precincts sa barangay Sagungsongan at agad naman silang naharang ng PNP Special Action Force. Pero ayon sa kanila ay naroon lamang daw sila para protektahan ang boto ng kanilang sinusuportahang kandidato bago ito dalhin sa provincial capital para gawin ang canvassing. At Vicky, mula dito sa Marawi City, ako si Chino Gaston, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Maraming salamat at ingat kayo, Chino Gaston. Muntik namang magka-stampede sa isang voting center sa Maguindanao del Sur. Sa hiwalay na bayan sa parehong probinsya, may nahulihan naman ng granada. Mula roon, nakatutok live si June Veneracion. June!
Vicky, kaawa-awa ang sinapit ng ilang nakatatanda at buntis nang maipit sila sa tulakan ng mga gustong maaga makapasok dito sa voting center ng Dato Pindililang Piang Elementary School dito sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Pasado alas 6 pa lang ng umaga, nakapila na sa labas ng gate ng Dato Pindililang Piang Elementary School sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur ang ilang senior, PWD at buntis para sa early voting. Pero hindi agad sila pinapasok sa paaralan dahil sa sinasabing safety protocol ng mga pulis at sundalo. Ginawang by batch ang pagpasok ng mga botante, kaya ang vulnerable sector na pumila ng maaga. Inabutan na ng regular voting hours na alas 7. Ang problema pa, ang entrance gate ang sharing exit area ng mga tapos ng bumoto. Kaya naipit sa bakal na gate ang mga matatanda at buntis na dapat sanay pinapasok na agad para sa early voting mula 5 a.m. hanggang 7 a.m. Papasukin kami. Kana nahihirapan kami dito sa labas. Kanina kami dito. Itinawag namin sa Provincial Election Supervisor ng Maguindanao del Sur ang problema. Agad siyang umaksyon at pinapunta sa voting center ang kanyang tauhan. Inilapit din ito ng GMA Integrated News kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Matapos ang anunsyong yan ng COMELEC, muntik magka-stampede nang buksan ng isang gate. Nako, eto na nga ba? Naipit sa tulakan ng ilang nakatatanda. At may nahilo. Bigyan nyo lang po ng espasyo para makahinga siya. Opo. Bigyan nyo lang po ng espasyo. May medic doon. Sir, baka pwedeng tawagin yung medic ng army doon? Meron dito, may problema. May medic po doon. Depensa ng Municipal Election Officer. Kailangang salain ng mga security forces sa mga botante para di magkagulo sa voting center. For the information of everyone, last barangay and SK elections, nagkagulo na rin po kasi dito sa voting center na ito. So, yung mga security personnel po na yan, yun po yung iniiwasan nila na magkasama-sama ho yung mga magkakatunggaling grupo. Sa munisipyo ng Buluan, pinagdadampot naman ang 61 lalaki nang may magsumbong na sangkot sila sa komosyon sa National Highway. Nakuha sa grupo ang 2 granada, patalim at mga pamalong bakal. Meron ding nakuha sa ilan sa kanila na photocopy ng voter certificate na nagsasabing sila ay mga taga-Buluan. Pinaprofile pa natin yung mga tao. Pero ang suspecha nung una, flying voter sila. Yes sir. Ang sabi, kasi galing sila hindi sa EOR natin. Galing sila sa kabilang region. Magtataka tayo bakit merong mga ganitong bagay, itong mga metal rod na accordingly doon sa report sa baba is nahuli sa kanilang mga possession. Sabi ng isa sa mga hinihinalang flying voter na taga General Santos City, hindi pagboto ang pakay niya sa Buluan. Yung binayad namin sir, 1,000 yung isang araw sir. Para magano? Magano lang sir, maglagay ng tarpaulin sir. Sa araw ng eleksyon? Yun lang pag-ano sir, yun lang pag-ano sa amin sir. Wala namang sinabi sir na magbutar sir. Sa bayan pa rin ng Buluan na nasa ilalim ng COMELEC control, may mga armadong kalalakihan ang na-intercept ng mga otoridad. Iba't ibang kalibre ng baril ang nakuha sa kanila. Kahit papatapos na ang botohan, ay nananatili pa rin naka-alerto ang mga pulis at sundalo dahil sa posibilidad na baka maaaring may mangyari pa rin gulo kapag isinarado na ang mga presinto. Ako si June Veneracion, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Maraming salamat at ingat kayo, June Veneracion. Naranasan din mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpalya ng automated counting machine nang bumoto siya kanina sa Ilocos Norte. Tinutukan niya ni Mark Salazar. Alas 7 ng umaga, dumating si Pangulong Bongbong Marcos sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac, Ilocos Norte. Kasama niya ang inang si dating First Lady Imelda Marcos, kapatid na si Irene Marcos at anak niyang si Congressman Sandro Marcos. Kabilang sila sa 79 na botante ng Precinct number 36A. Palibas ay maaga pa, wala pang pila.
Pero nang isubo na ang balota ng Pangulo sa automated counting machine, hindi ito agad tinanggap. Sa ikalawang subok ay saka ito tinanggap ng makina. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang Pangulo sa media. Si Congressman Marcos naman, matapos samahan ng ama sa Batak, ay bumoto sa Lawag City kasama ang inang si First Lady Liza Araneta Marcos. Mula sa Batak, Ilocos Norte, Mark Salazar ng GMA Integrated News. Dapat totoo sa eleksyon 2025. Pasado alas 3:30 ngayong araw, nag-convene ang National Board of Canvassers para sa senatorial at party list polls. Nasa sesyon si COMELEC Chairman George Garcia na nagsisilbing chief at presiding officer ng canvassing body. Naroon din ang legal counsels ng mga senatorial candidate at ng mga party list. Doon isinagawa ang initialization ng Consolidation and Canvassing System o CCS. Matapos nito ipinakita sa legal counsels at election watchdogs na walang nakatalang boto sa CCS nang buksan ito. Bukas na alas 10 ng umaga ang susunod na sesyon ng Canvassing Board. Samantala sa Laguna, idinadaing ng ilang residente ang pagkakalipat ng kanilang presinto nang hindi umano nila alam. Nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav. Vicky, hanggang ngayon napakahaba pa rin ng pila dito sa Mamatid Elementary School sa Cabuyao, Laguna. Bukod dun sa mga nasirang ACM at dun nga sa mga nawawalang pangalan, ang isang perwisyo talaga sa mga botante rito ay yung sobrang init. Maaga pa namang nagpunta si Nanay Gracia sa Mamatid Elementary School sa lungsod ng Cabuyao, ang pinakamalaking polling precinct sa buong Laguna. Pero nagulat siya dahil wala na pala rito ang presinto niya. Nasanay kasi ako nandito, hindi ko na ina-expect na ganun pala, napalipat ako. Nasa 10,000 botante silang inilipat mula rito, papunta sa Mamatid National High School at sa Mamatid Senior High School. Bumaba ang pila kaninang umaga dahil maraming senior citizen ang nag-akalang 5 to 7 a.m. lang sila pwede bumoto. Lalo pang tumagal ang paghihintay nang magkaaberya ang dalawang ACM. Pati mga senior na naka-wheelchair, oras ang inabot bago nakaboto. Mag-aalas 9 na ng umaga pero mga senior at PWD pa rin ang bumoboto. Kaya napakahaba na ng pila ng regular voters. Nagkaroon daw po ng problema sa, sa PICOS, ma'am. Bale, hindi po tinatanggap yung papel, ma'am. Mga 2 hours ka pa dito. Yes, ma'am. Okay lang po, ma'am. Basta makaboto, ma'am. May pagkakataon ding walang resibong lumabas sa ACM. Ang sabi sa amin, kung pwede namin ipagkatiwala yung papel, yung nabinoto namin. Tapos yun, wala kami nakuhang resibo. May nagreklamo rin na lumabas umano sa ballot receipt ang hindi naman niya ibinoto. Sabi ng COMELEC, dapat isulat sa minutes ang reklamo para maaksyonan. The best thing to do is report it to the minutes, ilagay natin sa minutes para ma-note po ng mga EBs natin and DESOTEC and then para maaksyonan if ever may magreklamo sa atin tungkol dyan. Bandang hapon, bumuhos ang malakas na ulan sa Cabuyao pero hindi kumonte ang mga botante na sumilong lang sa mga gusali. Dahil sa rami ng tao at init kaninang hapon, inambulansya naman ang isang babae matapos mahilo at himatayin. Tumama pa yung baba niya sa sahig. Wala siyang kasama kaya ang umalalay na lang sa kanya ay yung electoral board at mga kapwa-botante. Samantala naman, Vicky, ayon sa ating mga electoral board dito sa Mamatid Elementary School ay alas 7 ng gabi isasara na yung gate. Pero yung mga nandito sa loob ng paaralan ay papayagan pa rin nilang bumoto. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. 2 naman ang nasawi habang 7 ang sugatan sa paumaril sa Silay City, Negros Occidental. Ang mga biktima, volunteer watcher kontra vote buying ng isang mayoral candidate sa lungsod. Nakatutok doon live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen. Emil, sa araw mismo ng eleksyon, 2 ang patay habang 7 ang sugatan sa pamamaril dito sa Silay City sa Negros Occidental. Kasunod ng sunod-sunod na putok ng baril alas 6 ng umaga. 9 na tao ang humandusay sa barangay Mamulak ng Silay City, Negros Occidental. 2 sa kanila dead on arrival sa ospital. Patuloy namang ginagamot sa isang ospital sa Bacolod City ang 7 pang sugatan.
Damak tiro, kay ang sagwa ng duwa ang dira di sa tunga sang dalan. Okay. Tapos nalinapta sila, ang kung may isa nga nakasulod diri nga nang nanado dira sa may kuan namon sagwa. Nakatambay yung mga tao dito, nakakape, and kumaan si Gubernador Barangay Captain, and ayun, pagdaan dito, pinagbabahin na. Okay. Ayon kay Silay City re-electionist Mayor Jodette Galiago, mga volunteer watcher niya kontra vote buying ang mga pinagbabaril. So kung kinonfirm ni Mayor, pwede natin masabi na sa protest. Ayon pa sa Direktor ng Provincial Police na sa harap ng headquarters ng partido ni mayoral candidate Mark Goles nangyaring insidente. Headquarters ito nung sa kabilang group. Mga coordination na tayong ginagawa. Pero sabi ng abogado ng partido ni Goles, hindi nila headquarters kundi meeting place lang ng mga supporter ang lugar. Kinundi na rin ng kampo ang nangyari sabay panawagan sa otoridad ng masusing investigasyon. Just to be clear, this is not the official headquarters. This is just a private residence nga ginpahulam sa isa ka supporter. Hinihintay pa ng pulisya ang search warrant para mapasok ang sinasabing lugar. May persons of interest na ang pulisya sa insidente. Yes, actually, nabanggit na natin kanina. Barangay Lantad. Hindi pa, ongoing pa yung follow-up. At protection. Maliban dito, tinututukan rin ang dalawang individual na sinasabing kasama umano ng kapitan. Emil, sa ngayon ay patuloy ang pakikipag-ugnayan ng news team sa PNP upang makuha ng pahayag ang barangay chairman. At nasa otoridad na ngayon ang barangay chairman na sumuko kaninang hapon. Mula rito sa Silay City, sa Negros Occidental, Eileen Pedreso ng GMA Integrated News, nakatutok 24 oras, dapat totoo para sa eleksyon 2025. Maraming salamat at ingat kayo riyan, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Mga naligaw na pangalan at mga pumanaw ng nasa listahan pa rin ng mga botante ang ilan sa mga lumutang na problema sa Caloocan. At live mula roon, nakatutok si Ivan Mayrina. Ivan! Yes, Vicky, mga nawawalang pangalan o di kay mga naliligaw na pangalan sa voters list ang isa sa mga naging pangunahing problema sa Bagong Silang Elementary School sa buong maghapong botohan. Sa kabutihang palad, hindi naging problema sa pangkalahatan ang mga pumalyang automated counting machines o ACM sa buong lungsod. Ang dating barangay 176 na dating pinaka-populated na barangay sa buong bansa na may populasyon na mahigit 261,000 noong 2020, hinati sa 6 nung nakaraang taon sa bisa ng Republic Act 11993. At sa unang eleksyon na hati sa 6 ang barangay 176, lubutang ang problema ng mga naliligaw na pangalan ng mga botante. Pagkawala ng mga pangalan ng mga botante, lahat po ng mga datas namin from barangay 176A to F, ay pinakita namin at nahahanap naman namin. Pero si Samuel nahirap makita ang nawawalang pangalan nila mag-ama kaya hindi nakaboto. May kakaibang nakita sa listahan. Wala raw po yung pangalan po namin. Pero yung mama po namin na patay na po mga 3 years, nandun pa po yung pangalan. Mayroon ding nawawala talaga sa listahan dahil nakadalawang sunod na eleksyon na palang hindi nakakaboto kaya deactivated na. Sa eleksyong ito, binabantayan sa Caloocan ang tunggalian sa pagka-mayor. Kabilang sa mga matunog, si incumbent Mayor Along Malapitan at si dating Senador Antonio Trillanes IV. Kandidato rin sa pagka-mayor sina Richard Cañete, Ronnie Malunes at Danny Villanueva. Tapat ang Malapitan Malonzo ang tinututukan sa pagkakongresista sa District 1, Kahayon Erice sa District 2 at unopposed o walang kalaban si Dean Asistio sa District 3. At mga kapuso, alas 7:00 na po ng gabi, magsasara na ang botohan sa mga oras na ito at sa loob ng 1 oras, ayon sa City Board of Canvassers, ay naasahan na po natin ang pagpapaskil o pagpapalabas ng mga paunang resulta dito sa LED screen sa aking likuran. Alas 8 po ng gabi naasahan mangyayari yan habang ang mga clustered machines ay magsisimula na mag-transmit
dito sa City Board of Canvassers. At sa mga susunod na oras, inaasahan ang proklamasyon ng mga mananalong kandidato sa lokal na tunggalian ng mga kandidato. At yan ang latest mula sa Caloocan City. Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras sa eleksyon 2025. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Kamustahin din natin ang botohan sa Cavite. Ikalawa sa mga probinsyang may pinakamaraming registered voters. Nakatutok doon live si John Consulta. John? Mel, ngayon nga lamang, no, hanggang sa huli, talaga may mga humabol pa rin tayo mga kababayan na pumasok dito sa Santa Cruz Elementary School dito sa Dasmariñas, Cavite para makahabol at makaboto dito nga sa itinuturing na isa sa pinakamalaking voting center dito sa probinsya ng Cavite. Akin ang kanyang asawa. Kauna-unahang dumating sa priority polling place ng Santa Cruz Elementary School pasado alas 4 ng madaling araw si Aling Teresita Bonifacio, 68 taong gulang, 2 beses tinamaan ng stroke pero di nagpaawat na bumoto ngayong araw. Gusto ko yung kami ang unang makaupo rito sa unahan dahil kasi siyempre mahirapan siya. Hindi siya makalakad, ano ko. Baka mamaya bumugso ang tao, mahirapan kami. Di rin nagpapigil na bumoto ngayong eleksyon ang 73 taong gulang na si Lola Lydia Lapid at PWD na si Miguelito Leopoldo. Para magamit ko yung karapatan kong sa pagboto. Gusto kong marinig ang boses ko pamagitan ng pagboto. Dahil sa pabago-bagong panahon, may ilan ding mga botante na sumama ang pakiramdam na agad namang inalalayan ng mga tauhan ng Philippine Red Cross. Kinailangan namang mano-manong sirain ang lock ng isang pinto ng isang classroom dahil di na ibigay ng guro ang susi matapos magkaroon ng medical emergency. Samantala, sa Stanislao Villanueva Elementary School, Imus City, Cavite, may isang ACM na nagkaaberya. Ang isang ito, ilang ulit nang nililinis dahil sa lumalabas na error pero 5 beses nang iniluluwa ang ipinapasok na balota. Nagkaroon ng dumi yung yung machine kaya hindi binabalik siya. May mga machines po na nagkakaroon po yung paper jam. Ngayon tapos may mga lumuluwa po yung mga papel po nila. Ang aming Desotec po ay agad naman pong nagre-responde. Mel, habang nag-uusap tayo ngayon, no, ay tuluyan na nga nag-instruct ang pulis dito sa gate ng Santa Cruz Elementary School at hinaharang na yung mga nagtatangka pa rin pumasok. Nagbigay na sila instructions, no, tapos na dahil pasado alas 7 na nga actually at hindi na papayagan makapasok ang mga hahabol sa mga oras na to. Pero makikita nyo sa aking likuran, Mel, dito ngayon sa aking area, no, sa Santa Cruz Elementary School pa rin, makikita lang natin ngayon meron pa rin mga tao sa loob na ng presinto at ito na lamang daw ang tatapusing makaboto para tuloy-tuloy naman umusad na ang proseso ng mga election officers pagkatapos ng botohan. So yan muna rin, mula rito sa Dasmariñas, Cavite, ako si John Consulta, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Bumoto na rin kanina si Vice President Sara Duterte sa Davao City, kung saan tumatakbo naman sa pagka-mayor ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok doon live si Marisol Abduraman. Marisol. Before submit your appointment to Emil, ang kanyang dating Secretary to the Cabinet ni si Carnelo Grales, ang kalaban ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagka-alkalde sa Davao City. At ngayon pa lang, may plano na raw ang anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte para sa ama. Di ba man tapos ang botohan kanina, binanggit ni Vice President Sara Duterte na pinag-uusapan na ng mga abogado ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung paano ito manunumpa sakaling manalo bilang Davao City Mayor. Once we get the proclamation papers, we have until the day after proclamation, until noon of June 30 para siya maka-oath. Pero are we seeing the scenario of having an absolute mayor? Wala namang legal questions dyan dahil covered yan ng batas natin covered yan ng local government code. Kapag wala ang mayor, automatic ang vice mayor ang
nagiging acting mayor. Sinubukan din anya ng mga abogadong ipagpaalam sa COMELEC ang pagboto niya sa ICC pero hindi umano ito nakapagparehistro. Kalaban ng dating Pangulo sa mayoral race ang dati niyang presidential spokesperson mula 2021 hanggang 2022 na si Carlo Nograles. Bagaman naging magkasangga noon, anak si Nograles ni dating Congressman Prospero Nograles na minsan din nakalaban sa mayoral race ni dating Pangulo Duterte pero bigong manalo. At ngayong tapos na ang eleksyon, sunod namang daw na ipinakiusap sa kanya ng ama na tutukan ang kaso sa ICC. Sa ngayon daw, ani VP, hindi pa sila nakakapag-request para sa interim release ng dating Pangulo. Because they need more documents for submission to the court at ayaw nilang mag-submit ng kulang-kulang na documents. Exactly 7 o'clock ngayong gabi, nag-convene na po ang City Board of Canvassers pero sa pagkakaalam natin, base na rin sa pag-monitor natin dito, as of this time, wala pa rin natatransmit na mga result mula, sa latest ngayon, meron ng 2 so far na nakakapag-transmit as of this time. So aantabayan na natin ang magiging resulta dito pa rin sa pagpapatuloy sa pag-uumpisa na itong Board of Canvassing. Emil. Maraming salamat at ingat kayo. Marisol Abduraman. Bago pero nagsipalya ang maraming automated counting machines sa iba't ibang lugar ngayong eleksyon 2025 dahilan upang madelay ang pagboto ng marami. Ang isa sa nakikitang dahilan ng COMELEC sa pagtutok live ni Sandra Aguinaldo. Sandra. Vicky, sinagot nga ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia yung issue ng mga nasirang makina o automated counting machine ngayong araw na ito. Ayon sa kanya, 311 yung nasirang mga makina, pero for context daw, Vicky, sinasabi niya na maituturing pa raw na kauntian dahil noon daw pong 2022 ay mahigit 2,000 yung lumabas na palyadong makina dun pa lamang sa final testing and sealing. Nagpalyahan ang maraming automated counting machines sa iba't ibang lugar. Mahabang pila sa gitna ng mainit na panahon ang dinulot ng aberya ng automated counting machine sa Boac, Marinduque. Ayaw bumasa nga ng machine. May counting Problemang naranasan din sa Lezo Integrated School sa Aklan. At sa Sariaya, Quezon. Paliwanag ng chairman ng Electoral Board dito sa presinto, madumi lang ang ACM at ng masuri ay kinain na ng makina ang balota. Nagkaaberya rin ang ACM sa ilang presinto sa Lazaro Francisco Integrated School sa Cabanatuan City at nagdulot ng mahabang pila ng mga botante. Ang problemang yan, nakarating kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia habang naglilibot sa ilang presinto umaga pa lang. Isa sa nakikitang dahilan ni Garcia, init ng panahon. Pinalitan o inayos din ang mga nagkaaberyang ACM. Dahil din sa init, talaga namang merong mga makina, iilan lang naman na piraso ang nag-iinit. Hindi naman tumitigil, pero nagluluwa kasi siya ng balota. Pero siyempre pag pinasok, tinatanggap naman. Humid pa, tapos sa loob ng presinto, siyempre napakadaming tao. Napakainit din. Naranasan din ng personal ni Garcia ang init sa special polling place para sa Persons Deprived of Liberty o PDL sa New Bilibid Prison. Pero walang makina na ginagamit dito lalo't nakarehistro sa iba't ibang lugar ang PDL voters. Pagkaboto, isinilid sa sobre ang mga balota para madala sa kanilang presinto at mabilang. Mahigit 1,400 ang botante sa Bilibid. Mahigit 3,400 naman sa iba't ibang pasilidad ng Bureau of Corrections. Sapagkat sila ay mga Pilipino pa rin. At ang sinasabi ng batas hanggang walang final judgment of conviction, makakaboto ang isang tao. Inobserbahan din ni Garcia ang early voting para sa nakatatanda, PWD at buntis sa Silang Cavite. Sa susunod na eleksyon, pag-aaralan daw kung maaring makaboto sila ilang araw bago ang halalan. Dagdag pa ni Garcia, nakapagbukas ang lahat ng presinto kanina bagamat merong na-delay.
Vicky, ayon sa COMELEC chairman ay ngayong tapos na po ang halalan ay magkakaroon daw po ng inaasahan na 1 linggo para malaman natin yung official na result ng elections. Pero para daw po sa mga lokal na posisyon ay masasabi na maaring magkaroon na ng proklamasyon ngayong gabi o mamayang madaling araw. Samantala po ay 15 na presinto ang dadalhan ng bagong balota dahil merong nagkaroon daw po ng malabong imprenta ng timing mark sa mga balota doon. Ayon kay Garcia, hindi po ito failure o postponement of elections, kundi pagpapatuloy lamang ng eleksyon. Pero bagya madedelay daw po ang pagtatapos ng halalan sa mga presintong yon. Inaalam pa rin, Vicky, ng COMELEC kung bakit nakalusot ito sa kanilang mga verifier. Yan muna po pinakauling ulat mula po dito sa COMELEC Manila Hotel. Vicky? Sandra, kahit may mga pumalyang automated counting machines ngayong eleksyon, kamusta yung sitwasyon kumpara sa nakalipas na eleksyon? Masasabi ba natin na mas naging maayos ngayon kumpara sa nakaraan? Yes, Vicky, ngayong press con nga katatapos lamang ni Chairman Garcia, ilang ulit siyang tinanong tungkol dyan. At sinasabi niya na para sa, kung ikukumpara sa nagdaang eleksyon, masasabi nga mas maayos ito. At yun nga lamang daw, aminado rin siya na syempre may kaguluhan sa ilang lugar. Pero ang pinagmamalaki niya, Vicky, ay hindi nagkaroon ng postponement of elections o kaya ay hindi magsasagawa ng special elections sa anuman lugar. Dahil kahit daw magulo ay naipatuloy nila yung halalan sa mga lugar na yon. Vicky? At Sandra, may mga nagamit naman na standby automated counting machine, di ba? Para palitan yung mga pumalyang machine. Yes, Vicky, sinabi rin niya yan dahil nga merong 311 na nasira na mga makina, pero sabi niya yung standby naman nila ay napakarami din at saka yung kanyang laging iginigiit na mas marami yung hub nila kung saan nakalagak yung mga pamalit nila na makina, kaya sabi nila mabilis din namang nadadala doon sa mga presinto na nangangailangan nito. Vicky? Alright, ngayon aabangan naman natin yung unang bugso ng bilangan, di ba, Sandra? And minute yan darating ngayon. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. At para sa mga nakaabang online, sa iba't ibang balita tungkol sa Election 2025, pwede ring i-download ang GMA News app. Kabilang sa mga pwede ninyong malaman dyan, ang latest na resulta ng botohan, breaking news, at maging ang mga pinakabagong impormasyon mula sa iba't ibang sections ng GMA News Online. Pwede ninyong i-download yan sa pag-scan ng QR code sa inyong screens. Kabilang ang ilang celebrities sa mga tumatakbo ngayong eleksyon. Ilan sa kanila, proud na ibinida ang kanilang pagboto. Nakatutok si Nelson Canlas. Si sparkle artist Joaquin Domagoso na tumatakbong 1st District Councilor ng Maynila, nag-post online ng larawang nakaboto na siya. Kasama ng kanyang pamilya naman nang bumoto si Gestoni Alarcon, kandidato sa pagiging provincial board member ng Rizal 1st District. Sa Pasig City naman, bumoto si Angelo De Leon at kapwa councilor candidates na sina Shamsi Supsup at Aramina. Bumoto rin sina Camarines Sur Congressional Candidate Marco Gumabaw at Oriental Mindoro Congressional Candidate EJ Falcon. Nelson Canlas, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Mga kapuso, latest naman tayo sa Bulacan, ikatlong probinsya na may pinakamaraming boto. Naroon live si Oscar Oida. Oscar! Yes, Emil, kasabay nga ng pagsasara ng gate ng Baraswain Memorial Integrated School dito sa may Malolos, Bulacan, ay bumuhos ang malakas na ulan. At bagamat sarado na ang gate ng polling place na ito, ay patuloy pa rin namang pinaboboto yung mga botanteng nasa loob na ng presinto. Pero Emil, bago isara ang gate na yan, ay nagkaroon pa ng aberya ilang minuto nga
bago ang nasabing pagtatapos ng botohan matapos pumalya ang isang automated counting machine dito nga sa may Malolos, Bulacan. Mangyari, biglaan na lang daw hindi kinakain ng makina ang mga balota. Yung buong maghapon naman daw ay naging maayos ang takbo nito. Pero katakataka, biglaan na lang daw nagkaroon ng problema. Agad naman itong tinugunan ng Tech DepEd Supervising Officer dito sa Malolos, Bulacan at kalaunay napagana naman ito. Sa mga sandaling ito ay patuloy ang pagboto ng mga taong naririto na sa loob ng polling precinct at patatapusin naman silang lahat bago nga tuluyang magligpit ang mga election officer natin dito sa lugar. Ako po si Oscar Oida, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Oscar, sa iyong estima, gaano karami yung mga kapuso nating humabol para makaboto? Bagaman at isinara na ang mga presinto ganap na alas 7 ngayong gabi. Emil, sa mga sandali ito, wala akong payak na bilang, no? Pero kung ipagbabase ko doon sa nakikita ko ngayon ay hindi naman na ganun karami, no? Mangilan-ngilan na lamang yung nanditong mga nag-aabang para makaboto at inaasahan na matapos ang ilang minuto ay posibleng matapos na nga ang botohan dito at magligpit na ito mga election officer natin bilang para paghandaan yung pag-transmit ng mga resulta. Emil? Maraming salamat at ingat kayo riyan. Oscar Oida. Binugbog naman ang isang tanod sa Negros Oriental at pinagbantaan umanong huwag iboto ang isang kandidato. May nahulihan din ng sobrang may pera o sobre na may pera at sample ballot. Nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian? Mel, generally peaceful kung ituring ng mga otoridad ang naganap na eleksyon 2025 dito sa Negros Oriental. Pero bago ang eleksyon ay may naganap munang karahasan sa isa sa mga bayan dito sa Negros Oriental. Ilang minuto bago ang araw ng eleksyon 2025, habang nagpapatrolya ang mga tanod sa barangay Balayag Manok ng Bakong, Negros Oriental, hinintuan sila ng isang van. Bumaba ang ilang armadong nakabonet, itim na jacket at sombrero. Pagkatapos, hinabol ang mga tanod. Nakatakbo ang iba pero isang inabutan. Sa CCTV video, maririnig ang komosyon at putok ng baril. Di tinamaan ng bala ang tanod pero isinakay-an niya siya sa van kung saan siya binugbog bago ibinaba sa kabilang barangay. Ila ko ipatindog ug gikarga ko sa ilang van. Ila pa kong gikuhan nga kaila baka ni mga tawana yung kung ako kaila na sir. Bago ko kaila na nila. Yung pagkaabot sa kumbado, diversion, dito na pa nilagay panaog. Okay. Kuan man, ang akong kuan nga ning tao ba kuno ko na politiko nga nilagan ron. E ako pong nga dili sir, di ko tawa na niya sir. Ilan na po kong sumbagon. Nung moto, akong gihuna-huna sa akong kagulingon nga masiptig ko, ni gamit po lamang kong layang politiko. Siguro si Beck may kinalaman po ito sa politika kasi bago to pinapababa, nagme-mention po ng nagme-mention po na wag iboto yung isang politiko. Hinigpitan ng pulis ang seguridad sa lugar. Sa checkpoint sa bayan ng Bakong, di naharang ang isang walang helmet na rider na nahulihan umano ng mga sobrang may pera at sample balot sa compartment ng motorsiklo. Inirefer ang kaso niya sa kontrabigay ng COMELEC. Sa Bai City Pilot School, Negros Oriental, maagang nagtungo ang mga senior citizens sa polling center para bumoto. Sa isang punto, humaba ang pila sa mga clustered precinct dahil 8 sa 9 na automated counting machine ang nagkaaberya. Nire-reject po Ano nangyayari? Machine po. Binabalik po, niluluwa. Nang linisin ng scanner ng makina, ay tinanggap na ang mga balota. May dirt lang, foreign objects lang na nagbablock dun sa mga scanners. Anong mga object yun? Or yung tinta ba Possible din po yung tinta, tsaka yung sa mga papel din po kasi may mga dirts din po yan. Siguro yung mga tinta po sa tinta tsaka yung mga parang alikabok. Maraming alikabok doon sa ilalim ng scanner.
Sumbong naman ng isa, binasa ang kanyang balota pero iba umano sa kanyang binoto ang lumabas sa resibo. 8 kami sa kuan, 2-3 8 kami hindi na kuan. Pero ngayon pumasok na, pero ang sa akin yung mayor dito at saka po 10 konsehal hindi na kuan natali. Mel, narito tayo ngayon sa Kapitolyo ng Negros Oriental dito sa Dumaguete City at hinihintay natin maya-maya lamang ay magko-convene na ang Provincial Board of Canvassers para nga sa pagbibilang ng mga boto, kaya magbabalik pa tayo sa iba pang update. Ako si Ian Cruz, nakatutok sa 24 oras para sa eleksyon 2025. Mel? Maraming salamat at ingat kayo, Ian Cruz. Maging si dating Vice Presidente Leni Robredo na tumatakbo sa pagkaalkalde sa Naga, oras din ang inantay sa botohan dahil sa mga pumalyang ACM. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni Salima Refran. Salima. Alam mo, Vicky, eksaktong alas 7 ng gabi nagsara ang clustered precinct number 5 dito nga sa Julian Meleton Elementary School. At good news, katatapos lang namin mag-transmit ng resulta ng botohan. Na-transmit na po ang election returns sa National Board of Canvassers, Provincial Board of Canvassers, City Board of Canvassers at maging sa media server. Kanina lamang na-print na rin yung election returns para, nasa 30 yan na election returns para dun sa ating mga national positions. Pero Vicky, kukwento ko lang, medyo naantala kanina yan dahil maging yung printer natin nag-overheat. Pagkatapos nun, Vicky, naipaskill na yung ating mga election returns dito sa classroom na ito. Kanina nga, Vicky, sari-saring aberya yung naranasan ng Naga City sa unang paggamit ng automated counting machines. Maagang lumabas ang mga Nagenyo para bumoto. Sinamantala ang early voting para sa mga senior, PWD at mga buntis. Unang natapos bumoto sa Naga Science High School ang 69 na taong gulang na si Lola Lorna na kasama pa ang apo. Ay kailangan magboto tayo kahit tayo mga matanda na, mga senior para may partisipasyon pa rin sa gobyerno. Sa Julian Meleton Elementary School, maaga ring bumoto ang senior na si Rufina Tamayo. Ayaw ko na magkipagsiksikan, mainit. Baka atakihin ako. Nakaboto rin ang totally blind na si Rico Pano sa tulong ng kanyang anak. Nireview niya ang kanyang mga boto sa pakikinig sa audio feature ng ACM sa pamamagitan ng headset. Pinarinig naman sa akin kung talagang tama yung binutuhan kong mga kandidato. Sana yung mananalong kandidato, kung yung pinangako nila, sana tuparin nila. Pero hindi pa man nagiinit ang botohan. Unti-unti nang pumalya ang mga ACM sa Naga Science High School. Ang isa, kahit bali-baligtarin ang mga balota, iniluluwa pa rin ng ACM. Pag gusot po yung balota, hindi masyadong tinatanggap ng machine. Kaya dapat maayos lang siya. Kaya ang balota, inuunat bago ipasok sa mga makina. Hindi rin tinanggap ang balota nang lumabas ang scanner dirty prompt sa screen na agad namang nilinis ng technical support staff. 4 na beses namang nag-paper jam o nagbara ang balota sa isang presinto. Dahan-dahan hinihila ang balota hanggang sa matanggal sa pagkakabara. May maluwag lang pong hinge dun po sa ACM po natin kasi pag-open po siguro nung ACM kanina, medyo maluwag lang po yung pagkasarado and naayos ko naman po. Kahit agad nare-resolba ang mga aberya, naapektuhan na ang bilis ng botohan sa pagdating ng mga regular voter. Maging si dating Vice Presidente Leni Robredo, oras ang hinintay sa pila para makaboto. Usual naman siya nangyayari. Siyempre nakakaabala doon sa mga pumipila para bumoto. Ang iba 3 oras pumila. Pag nagkakaaberya yung machine, di lalo napapatagal. Pero otherwise, maliban doon, mukhang okay naman dito sa amin. Tumatakbo si Robredo para sa pagka-alkalde ng Naga City, kalaban ng 3 independent candidates. Si dating Pandan Catanduanes Mayor Toots de Quiros, abogadong si Ganda Abrazado at ang retiree na si Louie Ortega.
Vicky, 7 yung clustered precincts dito nga sa Julian Militon Elementary School sa Naga City. At kapapasok lang na balita, doon po sa kabilang clustered precinct, nagka-aberya po sila. Pero hindi po yan doon sa transmission, no? Doon po yan sa printing naman. Nagkaroon daw po ng paper jam doon sa kanilang thermal paper. Pero sa ngayon, inaayos na daw po yan. Yun muna latest mula nga dito sa Naga City. Ako po si Salima Refran. Nakatutok 24 oras sa eleksyon 2025. Maraming salamat at ingat kayo, Salima Refran. May nagsuntukan sa isang presinto sa Cotabato City. Nagkainitan umano sa pila ang 4 kaya inaresto. Nakatutok live si Efren Mamak ng GMA Regional TV. One Mindanao. Efren. Yes, Emil, nagkairingan ang nasabing mga lalaki dahil sa aligasyong dayaan. Pero ayon sa kapulisan, problema sa linya ang sinasabing sanhi ng insidente. Tawag kayo ng paraligan natin. Pinadapa at itinali ng mga pulis ang mga kamay ng 4 na lalaki matapos umunong magsuntukan sa isang presinto sa Cotabato City Central Pilot School pasado alas 10:30 kaninang umaga. Nagkairingan daw ang mga sangkot na humantong sa suntukan. Agad silang dinala sa istasyon ng pulis. Ayon sa isang naaresto, may sumisira umano sa automated counting machine sa nasabing presinto. May pumasok na lahat naman pinagsasarado, pinagsisira yung mga paraphernalias at saka yung mga PICOS machine pinagsisira. So kami sir, butante kami sir. Ngunit itinanggi ito ng lalaking nakasuntukan niya. Yung mga watchers namin pinapalabas nila. Nilalak nila yung pinto. Sinabi nila na nasira ang mga parapanyalas. Walang nasira doon, sir. Kasi, sir, kanina pa nagagalit yung mga tao dyan sa labas. Hindi nila pinapapasok. Inupuan ng asawa niya dyan, sir, yung kapitan dyan sa Poblacion 6. Ayon sa Cotabato City Police, problema sa pila ang nakitang ugat ng gulo. May nagkaroon ng suntukan. Pinasipay natin. Ang dahilan pala, dahil dito magulo yung pila. Wala rin daw silang nakitang dayaan sa eleksyon na ginawa umano ng mga naaresto. Sa point of view ko, wala man akong nakita. Wala man akong ano. So sila, may mga watchers naman sila. Magreklamo yung mga watchers nila. Sa ngayon, Colonel, ano po yung ginagawa natin ngayon? Ngayon, pinapalinya natin na lahat ng tao na narito makaboto ng maayos. Ayon sa pulisya, isa ilalim ang 4 sa investigasyon. Gayunman, maaari pa rin silang bumoto. Mag-aalauna ng hapon kanina, nagkaroon ng komosyon matapos magsigawan ang ilang botante dahil umano sa problema sa pila. Agad naman itong napahupa ng mga pulis. Yes, Emil, sa ngayon nagkaroon na daw ng settlement ang 4 na individual na naging sangkot sa insidente. Ako si Efren Mamak, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Maraming salamat, Efren Mamak ng GMA Regional TV. One Mindanao. 2 sugatan sa pamamaril sa Abra. May kumwestiyon din sa pag-shade ng balota ng 2 poll watcher para sa ibang tao. Nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan? Mel, dito ako ngayon sa Kapitolyo ng Abra para bantayan na yung magiging bilangan ng boto sa lalawigan nito. Nakikita niyo yung LED screen sa aking likuran. Diyan po magre-reflect yung mga papasok na boto sa canvassing ngayong gabi. Sa mga oras na ito, Mel, ay mahigpit na ang seguridad dito sa Kapitolyo. Kung makikita ninyo, nandito na rin po naka-deploy yung mga pulis na naka-full battle gear. Sa loob at labas ng Kapitolyo, magbabantay sila, magbibigay ng seguridad, katuwang nila ang mga miyembro ng Philippine Army. Narito po ang aking report. Ito ang viral video ng nagpupulas ang mga botante sa Sagap Elementary School sa Bangged, Abra dahil sa alingaw-ngaw na putok ng baril. Kakabukas pa lang yan ng botohan alas 7 ng umaga. May nahihimatay na, yung mga matatanda, nahihimatay na sila at tumatakbo na sila. Sandaling natigil ang botohan. Hindi sa loob ng eskwelahan nangyari ang putukan kundi sa kalapit na ilog nasa 200 metro ang layo sa paaralan. Hinala ng pulisya may kinalaman sa pamamaril ang naunang pagpunta ng isang grupo ng lalaki sa tapat ng eskwelahan, nag-cellphone video at nagdulot daw ng komosyon.
Lumapit sila dito, kaya lumapit din kami dahil parang may commotion na, sisigawan na may mga pamilya daw sila na sa kabilang barangay is pinipigil na pumuntang magbotos. Humarurot daw palayo ang mga ito papunta sa kalapit na ilog. 2 ang sugatan sa pamamaril. May tama sa likod ang isa, sa balikat naman ang tama ng isa pa. Hindi sila galing sa voting center. Sabi ng hepe ng Bangged Police, lulan sila ng SUV at pickup na pinaputokan ng hindi pa nakikilalang mga salarin. Tinutugis ng mga pulis ang mga sospek. Samantala, viral ngayon ang binabatikos na video ng 2 poll watchers na siya mismong nagsha-shade ng balota ng 2 botanteng lola. I would like to report po that we are having the votes be shaded by the watchers. May we also note po the presence of election paraphernalia. Nangyari ito sa Gadani National High School sa bayan ng Tayum kaninang alas 5 ng madaling araw. Sabi ni COMELEC Chair George Garcia, inalis agad ang mga naturang poll watcher at sasampahan ng karampatang reklamo. Pero sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, nilinaw ng isa sa poll watchers sa viral video na anak at pamangkin sila ng 2 lola na tinulungan nilang makaboto. Hindi naman mali yun, sir, kasi tinulungan ko lang yung nanay ko na bumoto kasi hindi niya alam na magsulat at saka hindi niya medyo makita yung kaya tinulungan ko lang na siya, binutuhan ko lang siya, sir. Yung kasama ko kanina, sir, na video, auntie niya. Kasi hindi rin niya maano yung sulat, kaya nagpatulong din siya, pero hindi niya inagaw yung baluta niya. Siya, yung botante mismo nagsabi sa kanya na tulungan siya na ibuto niya. Hindi humarap sa kamera pero sabi ng chair ng electoral board doon, kumpirmadong kaanak ng poll watchers ang 2 lola. Iniimbestigahan na ito ng COMELEC Tayum pero nilinaw niyang pwede namang tulungan ng poll watcher sa pagboto ang botante kung kamag-anak naman ito. Hanggang saan po ba yung limit or capacity ng isang poll watcher sa pag-assist? Pwede mag-assist yan pagka-relative niya. Mel, as of 7:50 ay wala pang pumapasok na boto dito o nagre-reflect na boto dito sa LED screen na nasa Kapitolyo ng Abra. Pero may ilang residente na po na nakaupo na dito sa mga upuan dito at nag-aabang ng resulta ng botohan. Yan muna ang latest mula rito sa Bangged, Abra. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Sumama ang pakiramdam ng ilang botante sa init ng panahon at siksikan sa ilang presinto sa Quezon City. At nakatutok doon live si Maki Pulido. Maki, kamusta na? Alam mo, Vicky, eksaktong alas 7 ng gabi ay nagsara ang ilan sa mga presinto dito sa Commonwealth Elementary School. At dahil nagsara ng maaga, dahil wala ng mga botante, ay nasimulan na ng mga electoral board yung proseso para makapag-transmit ng boto. Katunayan, ngayon, pinoproseso na lang ngayon ay para matapos yung audit log at maisara na yung makina. No? Pero around 7:20, before 7:20, of course, ay inimprenta na ang mga election returns at yung isang kopya dito ay ipinaskil na sa labas ng silid-aralan. At pagkatapos niyan ay for the first time ngayong araw ay idinikit na yung modem para makonekta sa Wi-Fi, yung automated counting machine para matransmit na yung boto. So sa ngayon, tinatapos na lang ng ating mga guro na tumatayo bilang electoral board yung mga huling proseso para maisara na itong makina. So ngayon, ganito yung sitwasyon dito sa Commonwealth Elementary School. Medyo talagang tahimik na. Tinatapos na lamang yung mga proseso. Marami sa mga presinto dito ngayon sa paaralang ito talaga naman natapos na sa kanilang pag-transmit ng boto na send to all. Sabi nga nila kanina, isang pindot lang ay matratransmit na yung resulta ng boto dito sa kanilang mga presinto sa iba't ibang mga server. Pero sabi nga ng mga guru sa atin, hindi pa naman talaga tapos ang kanilang gawain. Nandito pa nga sila kahit na-transmit na yung boto. Katunayan, itong mga makina na to, pagka nalock na nila, ay ihahatid pa sa Office of the City Treasurer sa may City Hall na karaniwan ay inaabot daw ng magdamagan. Ako si Maki Pulido, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025.
Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido. Update naman tayo sa Maynila kung saan sumabay sa init ng panahon ang init ng ulo ng ilang senior citizen. Nasayang din ang maaga nilang pagpunta sa botohan dahil inabot ng hapon sa tagal po ng proseso. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Emil, bago yung ulat na yan ay natapos na ang botohan dito sa Rosario Almario Elementary School. Kasalukuyan na nagpiprint ng resulta ng botohan dito sa pangalawa sa pinakamalaking bilang ng mga botante dito sa Metro Manila. Sa dami nga ng mga botante rito, bagamat may early voting nga para sa mga vulnerable voters, kabilang na yung mga buntis, mga PWD at mga senior citizen, inabot pa rin sila ng hapon para makaboto. Mainit na ang ulo ng senior citizen na ito dahil tanghali na, hindi pa rin siya nakakaboto. Pinili na lang daw niyang umakyat sa kanyang presinto sa 5th floor sa tagal ng proseso sa priority polling place, pero hindi raw siya pinasasakay sa elevator. May nakausap kami dito, kukunin daw nila ang pasyente sa taas. Sinabi nila hindi pwedeng gamitin, bakit ginagamit nila? Ngayon kaming mga senior na gusto namin pumanik sa taas, ayaw kaming pasakayin. Hindi nag-iisa si Lolo Edgardo sa mga senior citizen na tila mas lalong natagalan sa pagboto. Ang mga senior na ito, alas 6 pa lang ng umaga nagsimulang pumila. Pero inabot na ng alas 2 ng hapon, naghihintay pa rin ng kanilang balota. Bumoto ka pa ba? Ikaw, hindi mo na kaya ka na bumoto. Bakit naman mo niyo pabotohin? Matagal pa daw to. Pero kayo gusto niyo pong bumoto pa? Opo, sayang po kasi. Sayang po yung boto ko. Paliwanag ng principal ng Rosario Almario Elementary School, lubhang marami daw talagang botante mula sa Barangay 20 kung saan galing ang karamihan sa mga senior citizen na inabot ng hapon sa pagboto. Limitado rin ang bilang ng mga nag-aakyat ng waiver sa 5th floor kung saan hahanapin ang pangalan at kukunin ang balota bago ibaba sa senior citizen at PWD. Ito po, may mga 5 na dito eh. Ayan. Ayun nga lang po, yung iba pa namin inaasahan na support staff na ipapadala daw dito. Hindi ko po alam bakit hindi nakarating. Yung po ang inaasahan namin na malaking bulto ng manpower para mag-akyat ng mga dokumento. Ang Rosario Almario Elementary School ay may mahigit 46,000 na registered voters, pangalawang pinakamarami sa buong Metro Manila. 57 ang clustered precinct dito at ang senior citizen sa buong siyudad ng Maynila nasa 200,000 o 17.53% ng kabuuang bilang ng mga botante. Kaya mahalaga ang kanilang boto para sa lokal na karera kung saan susubukang bumalik bilang mayor ni Isko Moreno laban sa kasalukuyang alkalde at dati niyang bise na si Hani Lacuna. Si Tutok Twin Party List Representative Sam Versosa ang ikatlong contender sa pagkaalkalde ng Maynila na bukod sa pagiging kabisera ng Pilipinas, isa sa pinakamayamang syudad sa bansa. Emil, sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng printing ng resulta ng botohan dito sa Rosario Almario Elementary School at pagkasapos ito ay ipapaskil na sa labas ng polling precinct itong resulta ng botohan sa kada presinto at nag-aabang na sa labas yung mga poll watchers naman para i-note kung sino na yung mga nanalo dito sa lokal na eleksyon. Yan pa rin ang latest mula dito sa Tondo sa Maynila. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Nabaliwala ang maagang pagdating ng ilang senior citizen sa Taguig dahil sa na-delay rin ng botohan bunsod ng aberya sa mga automated counting machine. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mainit, siksikan at mahaba ang pila sa mga presinto sa Taguig National High School kaninang umaga. Ano po, senior hindi? Kaya naman may ilang nagkakainitan na. Di ba bata pa? Tinanong ko lang naman ako sa EW. Nag-online. O di kundi sabi ko sige upo ka na. Nakapila po kami mula kanina. Ngayon nung umurong, ayaw niya po akong anuhin. Ay, umalis daw ako. Bakit ako aalis? PWD ako. And then nakapila ako almost 1 hour na. Lalo pang humaba ang pila na magka-paper jam ang ilang automated counting machine. Nasira po yung machine. Ang haba ng pila, mainit ang... Inabot na rin ang regular voting hours bago nakaboto ang ilang senior citizens na maagang pumila tulad ng 96 years old na si Lola Lourdes. Kaya ko pa naman. Gusto ko yung gusto ko. Ako ang pipili. Kanya-kanyang paraan naman ng mga botante para magpalipas ng oras. Si Adrian iniwan sa pila ang kanyang tsinelas habang naglalaro ng RPG games sa lilim.
Nakakangalay po kasi, tapos mainit po. Kaya nilalagay ko lang yung tsinelas ko. May klase pa rin kami. So para hindi masayang yung oras habang naghihintay, nagbabasa na lang po ako ng mga kailangan for our next week class. Sa pananaliksik ng GMA Integrated News Research, base sa datos ng COMELEC, mahigit 26% ng mga botante dito sa Taguig ay mga Gen Z. At ang ilan nga sa kanila, tiniis ang matinding sikat ng araw at siksikan para makaboto. Siyempre, importante para sa amin na maging politically aware para siyempre maayos din yung systemic issues like corruption. Kailangan po natin pumili ng maayos na government po para mapangalagaan po yung paligid po natin. Magkatunggali sa pagkaalkalde ng Taguig sina Mayor Lani Cayetano na tumatakbo para sa second consecutive term bilang mayor. Dating Taguig Pateros Representative Arnel Serafica at Brigido Licudin. Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. At kabilang sa pinaka-inaabangan ang resulta ng mayoral race sa Makati, baluarte ng mga Binay. Doon kalaban ni Senador Nancy Binay ang kanyang bayaw na si Congressman Luis Campos, asawa ni Mayor Abby Binay. Pero bago yan, kamustahin po natin ang botohan doon sa live na pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Tina. Yes, Vicky, matapos dumagsa ang maraming botante sa Nemesio Yabut Elementary School kaninang umaga, ay nabawasan na yung bilang ng mga boboto pagdating ng hapon. At kasama sa mga nagtiis sa mainit na panahon at pabugso-bugsong ulan ay mga senior citizen. Mula Laguna, sakay pa ng ambulansya nang dumating sa presinto kung saan siya bumoboto sa Makati, si Adalberto Lavinia. 72 years old na cancer patient. Gusto lang din po niyang bumoto. Tinanong naman din po namin siya kung gusto niyang bumoto. Malaki ang priority polling place sa ground floor ng Nemesio Yabut Elementary School. Pero maraming senior citizen ang piniling umakyat na lang ng hagdan para sila mismo ang magpasok ng balota sa kanilang presinto. May mga nag-akalang nawala sila sa list of voters pero naiba lang pala ang kanilang presinto. This is the number that we have been using, 0895A. So now, sabi ko, kailan nyo pinost yan? Siguro daw mga 2 weeks ago. Ganon, 2 weeks ago. So, but without telling us na we're supposed to do that. Nakaboto rin sila sa priority polling place Kalaunan. Si Rolando Tumalon, inilipat ang voter registration mula sa Mindanao patungong Makati, pero hindi rin nakaboto. Last election, nakaboto pa kami sa province sa Zamboanga. Ang pinapaliwanag nila, posible ang verification daw ng application for transfer registration namin, may mga problema na nangyari siguro. Ang reklamo naman ng isang botante, naka-shade na umano ang posisyon ng party list sa balotang inabot sa kanya. Napansin lang anya ito nang i-shade na ang gusto niyang party list, kaya na-overvote siya sa party list. Sabi ko, gusto kong makount yung vote ko sa kasi baka pag dalawa yung shade nito, hindi makakount. Sabi ko, kasi aware naman ako na isa lang ang iboboto na party list. Chine-check ko front and back, wala, malinis lahat. Kaya nagtataka ako bakit, baka kasi dahil senior, hindi niya nakita na baka na-shadean niya or dalawa na-shadean niya. Hindi naman bababa sa 2 automated counting machine sa paaralang ito ang nasira at di tumatanggap ng balota. Pero naayos din matapos ang may 1 oras. Isa sa mga binabantayan dito sa Makati ay ang labanan sa pagkaalkalde. Dahil sa pangalawang pagkakataon, 2 miyembro ng pamilya Binay ang naglalaban. Sina Senator Nancy Binay at Makati City Representative Luis Campos, asawa ni Mayor Abby Binay. Tumatakbo rin sa pagkaalkalde sina Victor Neri at Orlando Stephen Solido. Vicky, nandito tayo sa Makati Coliseum kung saan ginagawa ang canvassing ng mga boto dito sa Makati. May malaking screen dito sa loob ng Coliseum kung saan makikita ang mga pumapasok na resulta. Mula rito sa Makati, ako po si Tina Panganiban Perez. Nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Tina, habang nandyan ka nagko-cover, ramdam mo ba itong intense rivalry sa pagitan ni Senator Nancy Binay at ng kapatid niya na si Abby dahil yung asawa nga ni Abby ang tumatakbo at kumakalaban sa kanya sa mayoral race, Tina?
Medyo, Vicky, dahil yung ilang mga botante na excluded o yung mga hindi nakaboto, ang concern talaga nila ay yung botohan sa mayoralty race. Dahil sinasabi nila, ito ang gusto ko, ito ang gusto niya, at gusto ko mabilang sana yung boto ko, makadagdag doon sa kandidatong gusto ko. So doon sa race na yon, sa mayoralty race, doon mo talaga mararamdaman yung kagustuhan ng mga taga-Makati na makaboto, Vicky. Alright, sige, maraming salamat sa iyo, Tina Pangiliban Perez. Aabagin namin yung mga kaganapan dyan. Kung hindi blankong resibo ang inilalabas, hindi nakakabasa ng balota ang ilang makina sa Lipa, Batangas. Kaya ang ilang botante, iniwan na sa electoral board member ang kanilang mga balota. Nakatutok si Darlene Kai. Naging kontrobersyal ang kahong ito na pinaglagyan ng official ballots sa Clustered Precinct 167 sa Malitlit Elementary School sa Lipa City, Batangas. May mga balota raw kasing nakalagay dyan na miyembro na ng EBO Electoral Board ang nagpapasok sa mga ACM o Automated Counting Machine. Kinumpirma yan ng DESO Technical Support Staff na assigned sa Malitlit para bantayan at solusyonan ng mga aberya. Yung po kasing mga bumoto, hindi na po siya ma-read. Gawa po nagkaroon nga po ng error yung ACM. Ang nangyari po doon, tinanong po muna yung mga bumoto kung sila po ba ay kung anong magiging plano nila. Gawa ang iba po ay nagmamadali at at may mga pasok po sa trabaho. So, ang iba po ay willing na iwanan na lang daw po nila at ipagkatiwala na lang sa mga naka-assign na teacher na sila na lang po ang maglalagay sa machine. 44 na botante ang nag-iwan ng kanilang mga balota sa third member ng Electoral Board at siyang nagsusubo ng mga balota sa ACM. Wala raw silang pinirmahang dokumento, verbal agreement lang. Alternate po yung nabaklag at saka yung nakapila nakapila na mga bumoto, yung mga botante po natin. Naayos din naman daw ang ACM. Dito naman sa Gaudencio B. Lontoc Memorial Integrated School sa Lipa pa rin, nagkaaberya ang ACM sa Clustered Precinct 211. Blanco ang lumalabas na resibo sa tuwing nag-feed ng balota ang botante. Ang resibong tinutukoy ay ang Voter Verified Paper Audit Trail o VVPAT na piniprint ng ACM para ma-check ng botante kung tama ang nagrehistrong boto sa makina base sa mga shinade niya sa balota. Kaya natatagalan po ako, nagkakaroon po ako ng delay dahil kung minsan po ang resibo ng botante ay hindi agad nagpiprint out. Kada botante, kailangang ipasok ni Ramil ang kanyang smart card para makapag-print ang ACM ng mga resibo. Kapag nagkataon po, doble rin po ang kailangan kong thermal paper dahil marami po ang natatapon. Ay kung ako naman po ay maghihintay na may ayos nila na hindi ko naman po alam kung kailan maayos, tatambak naman po ang aking mga botante. Nag-alala tuloy si Maricel. Walang laman Pero kumalma siya nang makitang tugma naman ang laman ng kanyang balota sa naprint sa resibo. Yun nga lang, talagang nagkapila sa presinto dahil sa aberya. Ganyan din sa Clustered Precinct 217 dahil iniluluwa ng ACM ang mga balota. Darlene Kai, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Mula sa ilang katutubong aita ng Zambales hanggang sa mga nakatira sa Kalayaan Islands sa West Philippine Sea, hindi po nauubos sa mga kwento ng tagumpay sa pagboto sa kabila ng mga hamon. Ang isa naman naming nakilala sa Pasig City, mahigit isang daang taon na. Nakatutok si Bam Alegre. Bago mag-alas 6 ng umaga, nasa San Miguel Elementary School sa Pasig City na ang 101-year-old senior citizen voter na si Romeo Santana. Kasama niya sa pagboto ang kanyang kapatid na si Manuel Santana, 92 years old, pati ang ilan pang senior citizens sa kanilang pamilya. Pero imbis na bumoto sila sa priority polling place sa ground floor, tinagana nilang akyatin ang ikatlong palapag para mabilis na makaboto. Kumusta po yung pagboto po ninyo ngayon? Maayos naman, walang problema. Inakyat pa naman dito na meron kaming guide papunta dito. Kasi gusto kong iboto yung nagugusto akong kandidato. Karapatan ko yun para meron akong say sa pwedeng mangyari sa bayan. Sa Samal, Bataan, kabilang naman ang 103 years old na senior citizen at World War II veteran na si Onofre Bugay sa mga bumoto kanina sa early voting hours. Tinulungan siya ng kanyang asawa sa pagsulat sa balota dahil malabo na ang kanyang mata. Sa Isabela City sa Basilan, pinayagan ding matulungan ng kanyang kamag-anak ang senior citizen na si Lola Paula na malabo na rin ang paningin. Nakaboto rin ng isang mild stroke patient at naka-wheelchair na si Jesus Milan sa tulong ng kanyang anak.
Hindi rin alintana ang sakit sa ilang mga botante. Sa Batangas, matagumpay din nakaboto si Christopher na isang dialysis patient kahit pa naging pahirapan noong una. Hirap na hirap maglakad tapos akit pa na hagdanan ganyan. Pag akit mo na hagdanan sa taas, wala yung precinct number mo. Ay Diyos ko po, parusang parusa. Kalaunay ibinaba ang balota niya at inakay para makaboto. Samantala sa Albay, isang 65-year-old na botante naman ang nasawi matapos niyang bumoto. Ayon sa pulisya, pasado 6:00 ng umaga na makaramdam siya ng pagkahilo. Naisugod pa raw sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Hindi naman nagpahuli ang mga kababayan nating Aita sa Botolan, Zambales na kahit hindi kasama sa priority voters, maaga pa rin pumila para makaboto. Tuloy-tuloy rin at walang naging malaking problema sa botohan sa Kalayaan, Palawan na mayroong 819 registered voters. Bam Alegre, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Kuha tayo ng update. Balikan natin si Marisol Abduraman sa Davao City. Marisol. Emil, nagpapatuloy pa rin nga dito yung Board of Canvassers dito sa Davao City at sa pinakahuling ibinigay nila sa atin as of 8:11 p.m. ngayon ay nasa 811 na rin ang bilang ng mga election returns or katumbas ito ng 69% ang natatransmit na. Samantala, Emil, nasa umaabot naman na sa 537,000 ang bilang ng mga aktwal na bumoto at inaasahan, Emil, bagamat wala pa rin tayo siyempre ng actual voter turnout, unexpected na boboto. Or rather, ang bumoto dito sa Davao City ay aabot sa mahigit 1 million. So hopefully, Emil, siguro bago matapos yun, kasi napakabilis lang. So yung nakikita ninyo dyan sa ating, although hindi sila nag-update ngayon dito, napakabilis kasi kanina lang nung inumpisahan nila ito ng exact at 7 p.m. ang bilis ng pasok ng kanilang transmission. Pero meron daw ilang nagkakaroon ng mga delay kasi meron daw school na hindi agad nakapag-transmit kaya kailangan pa nilang lumipat sa ibang eskwelahan. Ito yung mga remote na school kaya kailangan nilang mga lumipat dito sa mga eskwelahan sa city para agad silang makapag-transmit. So hopefully, pagka nakumpleto na ang transmission itong lahat ng mga ERs, mapapabilis na rin nga itong pagbibilang ng boto dito sa Davao City. So antabayanan natin yan, Emil. So nandito pa rin po tayo, dito pa rin sa Board of Canvassers dito sa Davao City. Live mula rito, ako si Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Pati ilang senatorial candidates hindi nakaligtas sa mga aberya sa botohan. At nakatutok si Oscar Oida. 15 minuto pa lang matapos buksan ang early voting kaninang alas 5 para sa mga vulnerable sectors. Nasa Porac Elementary School sa Pampanga si Senator Lito Lapid. Kasabay rin ng isang senior citizen, pumila at bumoto si Ben Tulfo sa Pasong Tamo Elementary School sa Quezon City. Si Ping Lacson, ilang minuto lang ang inilagi sa kanyang polling precinct sa Bayan Luma Elementary School sa Imus, Cavite at nakaboto agad. Maaga ring dumating sa Perpetual Village sa Bacoor, Cavite si Senator Bong Revilla kasamang asawang si Congresswoman Lani Mercado. Matsagaring pumila sa kanyang polling precinct sa Quezon City si Willie Revillame. Gayon din si Senator Francis Tolentino sa Tagaytay City, Cavite. At si Congressman Rodante Marcoleta na pumila sa Cainta, Rizal. Maagang dumating pero inabot ng halos 2 oras sa Kamuning Elementary School sa Quezon City si Representative Erwin Tulfo. Sa Concepcion, Tarlac, bumoto si Bam Aquino kasamang kanyang asawa pero ang kanyang balota 3 beses na iniluwa ng automated counting machine. Si Tito Soto kasamang bumoto sa Quezon City ang asawang si Helen Gamboa at kanilang mga anak. Mahigit 1 oras na pumila sina Kiko Pangilinan at asawang si Sharon Cuneta bago nakapasok sa kanilang polling precinct sa Silang, Cavite. Maaga ring dumating sa San Jose Elementary School sa Lupon, Davao Oriental si Senator Bongo kasama ang kanyang anak. Sa Apolinar Franco Senior Elementary School sa Davao del Sur, bumoto si Senator Bato de la Rosa. Sa Las Piñas naman si Congresswoman Camille Villar. At sa Taguig bumoto si Senator Pia Cayetano. Mga anak ni Senator Amy Marcos ang kanyang kasamang bumoto sa Lawag City, Ilocos Norte. Si Manny Pacquiao kasamang asawang si Jinky sa pagboto sa Kiamba, Sarangani. Mayor Abby Binay kasama ang asawang si Congressman Luis Campos na bumoto sa Nemesio Ayabot Elementary School.
Si Benhur Abalos bumoto naman sa Mandaluyong. Si Philip Salvador bumoto sa Pasig. Ako si Oscar Oida, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. 3 ang patay habang 2 ang sugatan sa Basilan bago pa man magsimula ang botohan. May guro ring binaril sa parehong probinsya. Ang mga yan at iba pang insidente ng karahasan sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Nabalot ng tensyon ang loob ng isang paaralan sa barangay Salman, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Kasunod yan ang pag-alingaw-ngaw ng sunod-sunod na putok ng baril sa lugar. Nahinala ng ilang botante ay mula taga-suporta ng isang kandidato. Ang ilan nagsara na ng kanilang mga pinto at nagtago sa kanilang polling precinct sa takot na tamaan ng mga ligaw na bala. Wala namang naiulat na nasaktan. Nagkaroon ng komosyon sa paglabas ng mga election paraphernalia sa Datu Odin Sinsu at Maguindanao del Norte. Hinarang kasi ng ilang mga taga-suporta ng isang grupo ang sasakyan ng militar. Yan para ipapanawagan na ang mga pulis na ang magsilbi nilang Board of Election Inspectors. Tutulakan sila, no? Kaya nila i-push ito, ang gate, para makapalabas ang mga 6x6 na ito. Ayaw nila itong palabasin dahil ang gusto nila ang magsisilbi ng mga BAI ay mga pulis. Bisperas ng eleksyon, isang guro na magsisilbisa ng Electoral Board ang binaril sa isang paaralan sa Basilan. Ayon sa Western Mindanao Command, inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga suspect at ang motibo sa krimen. Nasa ospital pa rin ang biktima na ngayon ay wala na sa kritikal na kondisyon. Sa Basilan pa rin, ilang oras bago magbukas ang polling precincts, nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng mga armadong lalaki at pulisya. Ayon sa Basilan Police Provincial Office, pinaputukan sila ng mga lalaking sakay ng isang motorized pump boat matapos nila itong mamataan at pahintuin sa gitna ng kanilang maritime patrol sa karagatan ng barangay Sangbaybig. 3 ang nasawi, kabilang ang mga kaanak ng mayoralty aspirant na si Jamar Mansul na dumaan doon para bumoto. 2 ang naiulat na sugatan. 4 na lalaki ang inaresto ng pulisya sa Buluan, Maguindanao del Sur. Nakuha sa kanilang ilang baril na ayon umano sa pagtatanong ng isang local official sa lugar ay gagamitin daw para manggulo at para umano patayin ang kalaban ng kanilang kampo. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng pulisya at militar. 40 individual naman ang hinuli ng pulisya sa bayan ng Rosary Heights 5, Cotabato City. Nag-ugat umano ito sa pananakot ng isang grupo sa mga botante sa lugar. Umalma umano ang ilang residente na nagresulta sa komosyon at pisikalan. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Hindi nakaboto ang isang senatorial candidate dahil hindi nakita ang pangalan sa voters list. Bentahan ng boto at flying voters naman ang problema sa ilang presinto. Nakatutok si James Agustin. Pumila pero hindi nakita ang kanyang pangalan. Kaya hindi nakaboto si senatorial candidate Amira Lidasan sa kanyang polling precinct sa Matanog Central Elementary School sa Maguindanao. Ilang botante rin ang nawala umano ang pangalan sa parehong lugar. Pero matapos ang pahirapang paghahanap ng pangalan, nakaboto rin si Lidasan. Sa ilang lugar kahit ipinagbabawal ang pangangampanya sa mismong araw ng botohan, may ilan pa ring namataang namimigay ng sample ballots, gaya sa Makati. Tumigil lang ang mga namimigay ng sample ballots nang may namataang pulis, pero bumalik din sa pamamigay kalaunan. Sa Pasay, nakuha na ng Hughes Cooper nagkalat ng mga sample ballot na ito sa Apelo Cruz Elementary School. May mga naitala ring namimigay ng sample ballot sa Isabela. Sa Carcar City sa Cebu, 3 sangkot umano sa vote buying at vote selling ang magkakahiwalay na inaresto. Aabot sa 5,000 piso ang halaga ng nakumpiska ng mga otoridad. Sa bayan ng Cabiao sa Nueva Ecija, 10 flying voters umano na mula pa sa Metro Manila ang sumuko sa kalaban mismo ng kanilang ibinoto. Nakaboto umano sa iba't ibang lugar sa bayan ng mga naturang flying voter. At bukod sa kanila, mayroon pang hindi bababa sa 1,000 flying voters ang kanilang kasama. Mayroon din umanong hinihinalang flying voters na nakapasok sa bayan ng Talavera. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatuto, 24 oras. Hanggang 3 oras na pagboto ang ininda ng ilan sa Pasig. Bukod sa mga palyadong makina, mahaba rin ang pila para sa mga senior at iba pang prioridad na nasa ground floor, kaya ang iba pumanhit na lang sa mas mataas na palapag. At nakatutok live si Marie Tumal. Marie.
Vicky, maganda sana ang layunin ng paglalaan ng priority polling place para matulungan ang vulnerable sector ngayong eleksyon. Pero mukhang kinulang yung foresight sa paghahanda nga nitong priority polling place. Kaya ang dapat sana'y priority ay naisantabi. At isa lamang ito sa katakot-takot na mga problemang umusbong sa buong maghapong eleksyon dito sa Nagpayong Elementary School na may pinakamaraming rehistradong botante sa buong bansa. Naiyak na sa dinanas na hirap at pagkadismaya ang 63 anyos na si Nanay Elaine matapos kinailangang akyatin ang ikalimang palapag ng eskwelahan para mapuntahan ang presinto kung saan siya rehistrado. Ang akala namin yung mga senior dito lang sa baba, ay ako kagaya ako may sakit, ako ihika. Hirap na hirap ako umakyat sa taas. Halos mapuputol ang hininga ko. Hindi ka ako makahinga kasi hirap na hirap ako umakyat sa hagdanan kasi nasa 5th floor po kami. Meron namang priority polling place sa unang palapag. Ang problema, dahil nagsabay-sabay naman silang lahat na priority, aabutin ka raw ng siyam-siyam bago makaboto. Kaya ang mag-asawang ito na may iniindaring sakit, napilitang umakyat na sa ikatlong palapag kahit ang padre de pamilya ay may kondisyon sa baga at mabilis hingalin at masakit din ang tuhod. Habang ang asawa niya ay nahihilo at may Alzheimer's disease pa. At pagdating sa taas, hapong-hapo ang ginang. Para makauwi na kami ngayon. Mamatay kasi kahintay eh. Si Nanay Rufina uwing-uwi na dahil mahigit 3 oras na raw naghihintay. Diyos ko, napakahirap. Walang kasing hirap. Wala. Talagang hindi nangyari yan. Hindi nangyari ang alin? Yung binigyan kayo ng priority. Pag hindi pa ako nakabigyan ng number, hindi na ako boboto. Bakit? Diyos ko, sayang, biruin mo oras sa amin dito. Diyos ko, biruin mo tuhod ko, na-disgrasya pa ako noong... Pumunta kami na mas maaga, 4:30. O anong oras na ngayon, hindi pa kami nakakaboto. Wala kaming almusal, yung maintenance namin wala na rin. Bali, wala rin yung pagpunta namin ng maaga. Nakiusap ang mga polling aide na habaan pa ang pasensya. Paliwanag nila, lahat po priority, di po ba? Yung first come, first serve, yung mga naka-wheelchair mostly ang inuuna po namin. Kaya nagiging matagal dahil waiting pa po, pila, hahanapin pa ang precinct number, tapos kukunin po ang kanilang balota pa dun sa kanilang presinto pa. Hahanapin pa po. So, matatagalan pa rin yun dahil hahanapin, bababa pa po, saka po lang sila makakapagboto. Nagsulputan pa ang ibang mga problema sa buong maghapon gaya ng di mahanap na pangalan sa presinto kahit may hawak naman daw siyang pruweba na rehistrado rito. First time sana niyang boboto sa Pasig matapos lumipat mula Valenzuela. Bilang mamayan na siyempre gusto namin bumoto sa lugar namin, hindi ko na-expect na ganito pala. Bagamat bago naman ang mga makina na automated counting machine, hindi pa rin naiwasang magkaaberya. Nagkasunod-sunod pa yung mga presintong nagkaproblema ang mga makina. Merong nag-jam ang makina kaya di maipasok ang balota. Kinailangang hilahin ang bahagya ito para mailabas. Meron namang kinain ng makina ang thermal paper kaya nag-clump. At merong may debris o marumi ang automated counting machine kaya di binasa ang balota o tila niluluwa. Kinailangan linisin muna at saka binuksan para gumana muli. Inabot ng hanggang 15 minutos bago magawa dahil hinihintay muna mga technician. Labis na sakripisyo naman ang kaakibat ng napakahalagang isang boto. Inabutan namin ang isang ginang na 2 linggo pa lang matapos manganak. Kahit iika-ika pa maglakad at halata sa mukhang iniinda pang hirap, ay naglakad ng 30 minutos sa matinding init makaboto lang. Dala-dala pa niya ang sanggol dahil di raw niya maiwan at nagpapadede pa siya. Kaya nung bumoto siya, yung taga-electoral board muna ang kumarga sa sanggol. Ayon sa ginang, mahirap man para ito sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Sa akin po kasi dumidede. So butagang bumoto. Saka po kasi baka mawala ako sa master list pag hindi po ako bumoto. May isa namang labis ang panghihinayang dahil hindi tinanggap ang kanyang balota. Ayaw tanggapin, ma'am. Ay, ang sabi nung kwan naman doon, may naguhitan daw ako. Hindi ko naman ginuhitan yun eh. Di natin alam kung accident na may higit 10. Nag-iinayang, siyempre, yung buto ko, malaking bagay yun. Isang buto lang diferensya, minsan natatalo yung manok natin.
Inabot naman ng 2 hanggang 3 oras bago makaboto ang mga regular voters. Buong maghapon namang naging maalinsangan ng panahon na dagdag pahirap sa botante. 34 degrees pero mas mataas yung damang init, kaya naman di naiwasang may mga tumaas ang blood pressure. Halos sunod-sunod yung pumunta sa istasyon ng Red Cross sa may bungad ng Nagpayong Elementary School para magpa-check up at lumalabas nga na tumaas ang kanilang blood pressure. Piplor yung inakyat, tapos mainit, naglakad. Tapos po yung bato ko tsaka parang nahilo-hilo ako, naupo na nga ako doon. Ayon sa staff ng Red Cross, mahigit 100 na yung nagpapatingin sa kanila as of 3 p.m. Karaniwang dahilan ay matinding sakit ng ulo at pagkahilo. Inaabisuhan silang uminom ng tubig dahil ang pangunahing dahilan ay dehydration. Vicky, dito sa isa sa mga presinto dito sa Nagpayong Elementary School ay nagsasagwa na lang ng mga finishing touches yung electoral board. Kanina nakita natin na yung mga election returns ay nilagyan na nila ng mga thumb mark at yung mga poll watcher ay pumirma na rin kanina doon sa mga election returns na yon. Pero natapos na nilang isagawa yan. At papakita ko lang sa inyo, Vicky, dito sa may labas ay naipaskill na rin yung election return na kung saan makikita natin dito, sa lahat ng mga presinto ay may mga election return na ganito. Dito magre-reflect na lahat ng mga bumoto o botante dito sa presintong ito ay talagang lumabas yung kanilang mga boto sa bawat pangalan na kanilang mga binoto. So sa ngayon daw ay isa na lang because of some signal issues, may isa pa silang election return na hindi pa nila napapadala sa CBOC. So yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Nagpayong Elementary School. Ako po si Mariz Umali, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Kamustahin naman natin ang sitwasyon sa Zamboanga City. Isang lolong botante ang kinailangang respondehan matapos madulas. Nakatutok live si JP Soriano. JP? Mel, buenas noches o magandang gabi sa salitang Chabacano dito sa Zamboanga City. Alam mo, maliban sa mga minor na problemang yan, talagang in general, mapayapa po ang nangyaring eleksyon dito sa Zamboanga City. Malayo po sa mga experience sa mga kalapit na probinsya dito sa Mindanao. Pero buong araw po nasaksihan natin ang determinasyon ng ating mga senior citizens kung paano nila nais i-exercise sa kanilang karapatan para bumoto ngayong eleksyon 2025. Kumpara sa ibang paaralan at probinsya, tila chillax lang o kalmado ang mga electoral board sa polling center na ito sa Zamboanga City. Linggo pa lang kasi, naipwesto na nila ang karamihan sa election materials dito sa Tetuan Central School matapos itong makolekta kahapon. Alas 5 ng umaga agad nakaboto ang ilang senior citizen, gaya ng 69 years old na si Lola Juliet. Ako ang unang nag-voter dito sa itong presintong ito. Ang pagising ko, wala palang stress gising na ako. Sa kabuuan, maraming seniors at PWD sa Zamboanga City ang nakaboto. Ang good news, sa unang palapag ng gusali ang pwesto ng mga clustered precincts kaya walang nahirapang iakyat o bumaba. Pero ang isang lolo, kinailangang tulungan ng ilang botante at ng aming team matapos madulas sa isang uneven o hindi pantay na bahagi ng semento sa isang bahagi ng paaralan. Agad din naman siyang nalapatan ng lunas. Ang Silsila Elementary School sa remote island ng Santa Cruz na bahagi ng Santa Barbara naman, binuhat ng isang lolo ang kanyang asawang may sakit bago at matapos makaboto. Halos kalahating milyon ang registered voters ngayong eleksyon 2025 sa Zamboanga City. Kaya sila ang ikapitong pinakamalaking voting population sa buong Pilipinas. Kabilang sa kanila si Annaliza na wala pang 2 linggo ay kapapanganak lang. Masakit pa nga ang katawan pero bit-bit ang baby dahil nais niya raw bumoto. Ilang araw na po si baby? 12 days. 12 days? Bakit sinama niyo po ngayon? Wala sila magbantay po. Wala magbabantay? Opo. Ano pong pangalan ni baby? Jasper po. Jasper, baby Jasper. Opo. Pero nahirapan si Annalisa na hanapin ang kanyang pangalan at napag-alamang delisted na siya kahit pa raw nakaboto naman siya noong huling eleksyon. Sayang daw at nais pa naman daw niyang matiyak sana na maiboto ang napupusuang kandidato.
Mga kandidatong sa ibang kalapit na probinsya ng Zamboanga ay nasasangkot ngayon ang mga supporters at poll watchers sa ilang kaguluhan at barilan. Kaya ang Western Mindanao Command o Westmincom walang patid ang pagmamonitor at pakikipag-ugnayan ng kanilang sinetap na Election Monitoring Action Center o EMAC sa Basilan upang matiyak ang pagbabantay at seguridad sa lugar. Sakop ng Westmincom ang Basilan bukod pa sa Zamboanga, Sulu at iba pang probinsya. Hanggang sa pagkasara po ng botohan ay naging maayos ang sitwasyon. Wala na pong mga humabol sa 7 p.m. na pagkasara at naging maayos din po ang transmission ng mga boto dito sa Zamboanga City at papunta na nga tayo doon, Mel, sa gagawing canvassing o ginagawang canvassing dito sa lungsod. At para po dito, mula po rito sa Zamboanga City, JP Soriano nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Patay sa paumaril ang isang kandidato sa pagkakonsehal. Ito po'y sa bayan ng Bayang, dyan sa Lanao del Sur, pati po ang kanyang kapatid. Ayon sa pinsa ng mga biktima, naglalakad lamang ang magkapatid sa tapat ng isang paaralan nang may sumiklab na gulo dahil sa umano'y mga flying voter. Bigla umano siyang binaril na nagresulta ng agaran nilang pagkamatay. Hinahanap pa sa ngayon ang mga suspect. Mga kapuso, ramdam na ramdam ang init at alinsangan ngayong araw ng eleksyon. Kanina, pumalo po sa 47 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura sa Dagupan, Pangasinan at Daet, Camarines Norte. 46 degrees Celsius naman sa Cavite. Umabot naman sa 45 degrees Celsius sa ilang bahagi ng Bicol Region. Mainit pa rin bukas at mahigit 30 lugar ang makararanas ng danger level na heat index. Sa Cavite po, ang pinakamataas na posibleng umabot sa 46 degrees Celsius. Kasama sa makakaramdam ng pinakamainit na panahon ng Metro Manila, nasa pagitan po yan ng 42 hanggang 44 degrees Celsius. Pero kagaya po kanina, kahit matindi ang init ay posible pa rin bumugos ang ulan bandang hapon o gabi. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa ng ulan sa Northern Luzon at ilang bahagi ng Mindanao. Mas marami ng uulanin sa hapon at gabi, kasama na ang Central at Southern Luzon at ilang bahagi ng Visayas. May malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Bandang hapon din inaasahan ang mga pag-ulan sa Metro Manila, kaya huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. Sa ibang balita, nagkasunog sa Barangay 63 sa Pasay City. Sumiklab yan sa bahagi ng Leonardo at Natividad Street mag-alas 5 kaninang umaga. Dalawa ang nagtamo ng minor injury at isang tauhan ng BFP ang nakaranas ng exhaustion. Nagkaroon pa ng komosyon sa gitna ng pag-apula ng apoy matapos habulin ng ilang residente ang isang lalaki na sinasabing nagsimula umano ng sunog. Nasa kustodiya na siya ng pulisya at iniimbestigahan. Tinatayang 10 bahay ang naapektuhan. Nasa 1.2 million pesos ang halaga ng pinsala at sa ari-arian. Pati mga kapuso at Sparkle Stars, proud na Flinex ang kanilang hashtag election 2025 experience. At kung may mga nakaboto ng mabilis, meron ding nagka-aberya tulad ni Khalil Ramos na no-overvote ang boto para sa party list. Makichika kay Aubrey Carampel. Be extra careful. Sa ganyang paalala, ibinahagi ni Khalil Ramos sa kanyang Instagram story ang naging karanasan sa pagboto kanina. Kwento niya, napadiin siya ng pag-shade sa balota na nagdulot ng pagka-invalidate ng kanyang boto sa party list. Sa kabila niyan, all is well naman dahil na-exercise niya pa rin ang karapatang makaboto. Bumoto rin kanina ang kanyang girlfriend na si Kapuso Millennial It Girl Gabby Garcia. Kasama naman ni global fashion icon Heart Evangelista sa pagboto ang mister na si Senate President Cheese Escudero sa Sorsogon. Nagdasal at bumoto para sa bansa at sa kanilang mga anak. Yan naman ang caption ni Joy Spring sa kanyang Instagram post na kasama ang asawa na si Juancho Trevino. Proud ding ifinlex ng mga bibida sa upcoming Kapuso series na akusada na sina Andrea Torres at Lian Valentin ang kanilang inked finger. After naman ang Miss Universe stint,
Right to vote ang ifinlex ni Miss Universe Philippines first runner-up Winwin Marquez. Mandatory finger ink selfie rin ang peg ni Clea Pineda nang i-share ang kanyang eleksyon 2025 experience. Pati si mga batang Really star Kokoy De Santos. All smiles din after casting their vote ang mga kapuso singer na sina Christian Bautista at Mark Bautista. Ako si Aubrey Carampel ng GMA Integrated News, dapat totoo sa eleksyon 2025. Sinabi po ni PPCRV spokesperson Ana Singson sa isang press conference na natanggap na raw nila ang transmitted votes pero wala pa raw silang access kaugnay nito. Narito po ang bahagi ng kanyang pahayag. Transmitted is 34.38% has already been transmitted. The sad news is that we have not had access to any of that data. So it is of concern to us. We have been in constant touch with COMELEC. We have not yet received a response. The only data file that we got in PPCRB is a file with a header title. Natanggap na ng PPCRV ang 34.38% ng transmitted votes, ayon kay PPCRV spokesperson Ana Singson. Pero paglilinaw ni Singson, wala pa silang anumang access dito. Dagdag pa ni Singson, ito raw ang unang beses na nangyari ito at very unusual. Kasalukuyang din nilang hinihintay ang paliwanag mula sa COMELEC. Patuloy rin po naming susubukang kunin ang panig ng COMELEC pero wala pa po silang tugon sa amin. We have transmitted is 34.38% has already been transmitted. The sad news is that we have not had access to any of that data. So it is of concern to us. We have been in constant touch with COMELEC. We have not yet received a response. The only data file that we got in PPCRB is a file with a header title. And what did you get, Noel? The same thing, Anna. We also got a header just a few minutes ago. So we're still waiting for the results to come in. Okay, so while over 30%, 1/3 has already of the transmissions throughout the country have already been transmitted, we have zero access to any of that data. I have to say that this is quite unusual and that this has not happened since 2010, that we have not received even a first dump when over 1/3 of the data has already been transmitted. We understand that COMELEC is meeting right now. We pray for quick resolution, and most importantly, we pray for quick access to the data so we have eyes on what is happening in the country. We will get back to you once we have our data, but we just wanted to say that this is unusual and we're concerned. I'll turn over to the president of KBP, Mr. Ramon, to add to that statement. Yes, for the KBP, this is a cooperation, of course, with PPCRB and other stakeholders. We're just saying that there's expected timetable more or less was the transmission was delayed. So we don't have the explanation yet. So we're waiting on the COMELEC to provide explanation. So we're not saying that there's a problem per se, but we're just waiting for the explanation. So we hope that is forthcoming. We're constant communication with them, and as soon as we get the access to the figures as well as an explanation, we'll relay it to the public. But the bright side, there is always a bright side to any issue. The bright side is that more than 1/3 of the votes have already been transmitted. We would just like eyes on them very soon. Thank you. At yan ang mga balita ngayong Lunes, araw ng eleksyon. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. At tuloy-tuloy pa po ang ating pagbabalita. Samahan niyo ako, pati sina Ivan Mayrina at Atom Araulio para sa eleksyon 2025 special coverage sa GMA at GTV.
Mapapanood din tayo sa live stream sa YouTube at Facebook page ng GMA Integrated News.